Thank you, Lord. Ngayon naman po, manatili po tayong nakatayo sa bandali para po sa pagkapahayag ng salita ng Diyos. Welcome po natin si Ninang Mita. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa akin naman dito ay gabi. Ang ating pong salita ng Diyos na pagsasaluhan sa umagang ito ay nasa Josue 1:9. Josue 1:9, Joshua chapter 1 verse 9. Basahin ko na po. Alalahanin mo lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ako, si Yahweh, ang iyong Diyos, ay sa iyo saan ka man magpunta. Ito po ang salita ng Diyos. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Itinakda mo upang kami tipunin sa iyong pangalan at makarinig ng salitang magbibigay sa amin ng kalakasan, katatagan at pag-asa sa buhay. Banal na Espiritu na siyang tunay na nagtuturo, padaluhin mo po ang iyong karunungan at gamitin ang aking tinig upang maiparating sa bawat isa sa aming naririto ang iyong ganap na kalooban sa amin bilang iyong mga piniling anak at mga piniling lingkod ng iyong gawain. Nawa, Panginoon, maging isang pagkain ng aming kaluluwa ang mga salitang ito na magpapatibay lalo sa aming pananampalataya at sa aming pakikipag-isa sa iyo. At walang sawa ko pong ibabalik sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magsipo na po tayong lahat. Alam po ninyo, as always, pag ako po ay naghahanda ng pagtuturo, ay may pagkakataon na kung kailan ako tapos na sa aking pagtuturo ay biglang babaguhin ng ating Panginoon. At ito ay naunawaan ko dahil alam ng Diyos kung ano ang higit na kailangan ng mga taong kanyang tinipon na salita na magbibigay kalakasan sa mga makikinig. Kaya sa araw na ito po ang salitang ninanais niyang ibahagi ko sa ating lahat. Pag sinasabi kong sa ating lahat, dahil kapag tayo ay nagtuturo, hindi tayo po ang tunay na nagtuturo, kundi ang banal na Espiritu na ginagamit lamang ang ating tinig upang ang kanyang salita ay may parating. Kaya tulad ninyo, ako man ay tinuturuan din. Sabay-sabay tayong natututo sa mga salitang kanyang ipinapahayag. Kaya, again, sa araw na ito, ang kanyang pinaka-theme o pinaka-tema ng ating katuruan ay ang salitang huwag kang susuko. No? Do not give up. Ang buhay ng tao kasi ay punong-puno ng ups and down. Na kuminsan, sabi nga ay ikay nasa ibabaw, kuminsan ikaw na may nasa ilalim. Tulad yun ng awiting gulong ng palad. Di ba yung gulong ng palad, ang sabi ay, ang buhay natin ay tulad ng gulong ng palad. Kuminsan ay masaya, kuminsan ay malungkot, kuminsan ay masagana, kuminsan ay naghihirap. At ito ay dahil sa disenyo ng ating Panginoon. Naturuan tayo talaga, tayo mga Kristiyano, na sumandig sa Kanya, manalig sa Kanya, anumang panahon, anumang takbo ng panahon ang pinagdaraanan ng ating buhay. Kasi hindi sa lahat ng oras nga ay tayo ay nasa ibabaw. At hindi naman sa lahat ng oras tayo nasa ilalim. Pero ang sinasabi ng Panginoon sa atin, anuman ang ating kalagayan sa paningin ng ating Panginoon, to ay
parang lahat sa ating ikabubuti. In control siya sa lahat ng bagay. Lahat ay nasa kapahintulutan niya at lahat ng ipahintulot niya sa ating buhay ay laging may itinuturo na magsisilbing kalakasan ng ating pananampalataya at magpapatibay ng ating relasyon sa Diyos. Kaya sabi nga ng Panginoon sa oras na ito, kung sino man sa atin ang dumaranas ng mga kabiguan, kahirapan, nandun tayo sa ilalim ng gulong, kumbaga, dumaraan tayo sa bako-bakong daan, kumbaga, kung ating titinan, ang ating pondo ay pawala ng pawala, ang ating utang ay palaki ng palaki, ang ating relasyon sa ating pamilya ay tila parang lagi nga magulo, at kung gusto mong ngumiti, pero sa halip ng ngiti ay ikay napapaiyak na lang sa paghihinagpis sa buhay. At sa mga pagkakataong ito, marami, lalo na sa mga taong hindi pa lubos ang pagkakakilala sa ating Panginoon, ay parang gusto nang bumigay, gusto nang sumuko. Alam niyo, nakita ko ang pamamaraan ng takbo ng mundo, lalo na sa panahong ito. Ang mga tao ay hindi sanay sa stress, sa pressure in life. At dito sa Amerika, tayo nga mga Pilipino, magandang attitude sa buhay Nagagawa pa nating tumawa sa kabila ng mga kahirapan na ating dinaranas. Pero dito sa Amerika, lalo na dumaan ang pandemic, maraming mga mayayamang negosyante na nalugi ang sa halip na magsumikap uling bumangon ay nagpapakamatay lamang. Nalulungkot din ako kung pagka ako'y nakakabasa ko minsan, ng mga kabataan, mga Korean superstars kung tingnan, pero mababasa mo sa edad na 20, 23, nagpapakamatay o namamatay because of overdose ng drugs, Kasi ito ang alam nilang tugon sa sa kahirapan ng buhay, Pero ang sinasabi sa atin ng Panginoon, sa ating mga Kristiyano, kaya mapalad tayo dahil alam natin na meron tayong Diyos na laging gumagabay sa atin at nagbibigay sa atin ng pag-asa sa panahon ng ating mga kabiguan sa buhay, sa panahon ng ating depression, sa panahon ng ating kahirapan. Tunay na yung salita ng Diyos sa Filipos 4:13 na sinasabing ang lahat ng ito ay we can face all conditions by the power that Christ gives us. Kaya nating harapin ang lahat ng bagay, lahat ng kahirapan, lahat ng problema sa buhay dahil sa lakas na pinagkakalob sa atin ng ating Panginoong Jesus. Ito ang ating pinanghahawakan lagi. Hindi natin kaya, lagi kong sinasabi, hindi natin kaya, pero meron tayong Diyos na magbibigay sa atin lakas upang ito ay makayanan natin mapagtagumpayan. At bilang mga Kristiyano, pinauunawa sa atin ng ating Panginoon na bahagi ng ating buhay ang mga tiisin. Sabi nga sa Filipos 1:29, sabi ng salita ng Diyos, ipinagkaloob niya sa inyo ang karapatang maglingkod sa Kanya, hindi lamang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman dahil sa Kanya. Ano yung pag dumarating ang mga ganitong pagsubok, mabibigat na pagsubok, trials, testings, iba-ibang mga kadahilanan na tayo pinanghihinaan ng loob, marami ang mga taong ang tendency ay manlamig sa kanilang pananampalataya. Kaya sinasabi sa atin ng Panginoon, kung sakali na meron tayong mga pinagdaraan ng mabibigat sa ating buhay, huwag na huwag sasagi sa ating kaisipan ang huwag dumalo sa ganitong pagtitipon. Kasi yun ang tendency. Naalala ko kasi nung bagong-bago pa lamang ako sa
sa gawa ng Panginoon, hindi pa sa Living Waters. So comfy pa 'yon. At may dinaanan akong isang talagang pabigat na pagsubok, at in a way na na-stumble ako sa isa sa mga members ng community, at nagkaroon ako ng parabang pananamlay sa pagdalo. Pero nag ano sa aking salita ng Diyos, yung sa Hebreo, sana nga ba yun? Hebreo 10:25 ba? Yung do not give up the habit of coming together. Instead, lalo kang lumapit sa atin. Sa Hebreo 10:25, huwag mong kaliligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Diyos. Nung ako ay nanlalamig na sa Panginoon, sa pagdalo, sa pagtitipon, at naroon na nga na, kumbaga nga, dati ako'y nasa unahan, ay paurong ang aking posisyon hanggang ako'y nandun na lamang sa likod. Pero nung I was about to to give up na yung aking pagdalo, tinatanggap ko itong salita ng Diyos na ito. So, ang ginawa ko, nandun lang ako sa likod at dumadalo ako. Hindi ako nakikinig ng salita ng Diyos dahil nga naiinis ako doon sa nagtuturo, pero nanatili akong nandoon. At alam niyo, paglipas ng mga ilang araw, napansin ko na yung aking inis ay unti-unting nawawala at napapalitan uli ng pananabik na makinig ng salita ng Diyos. At doon ko naunawaan at siya kong itinuturo na kahit na tayo ay physically na naririyan at hindi nakikinig, pero ang ating kaluluwa ay kumakain ng salita ng Diyos, nakakarinig, at sa gayon, sa kanyang pagkakarinig ng salita ng Diyos, dahil ito may pagkain ng ating kaluluwa, ay lumalakas at nanunumbalik ang iyong sigla at pananampalataya. Kaya naging ko ito sa mga kapatiran nung ako ay nasa Living Waters na. Siyempre maraming mga tao, maraming mga miyembro, kung minsan di mo maiwasan na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa kapwa miyembro, Lagi kong sinasabi, kahit na ayaw ninyong makinig, maupo lamang kayo dyan. Kahit ayaw ninyong paniwalaan yung sinasabi ng mga kinaiisan ninyo, basta't manatili kang nakaupo, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. At itong salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng nourishment, ng kakalakasan, ng kakayanan, maghihilom ng sugat ng ating puso at magpapanumbalik sa atin ng ating init ng pag-ibig sa Diyos. Tandaan natin, hindi naman sa tao tayo dumadalo. Dumadalo tayo dahil sa Panginoon na nagbibigay sa atin ng pagbabago at tugon sa ating mga kahilingan. Kaya ganun din mga kapatid. Kuminsan hindi dahil sa mga kasamahan sa prayer meeting, hindi dahil sa mga lingkod ng ating Panginoon, kundi yung physically, katulad nga sinasabi nga na naririnig ko, yung mga away-away ng pamilya, yung ganon, na nagiging dala kung bakit kinatatamaran mo ng dumalo ng pagtitipon. Pero ang sinasabi ng salita niya, the more, lalo kang dumalo. Hindi para kundi sa pag-asa na ang salita ng Diyos ay magpapanumbalik sa iyo ng sigla. At ang salita ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng encouragement na magpatuloy sa pakikinig ng kanyang salita. So don't ever stop attending any gatherings of the Lord. Dahil ito nga ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Saka yun nga, sa prayer meeting kasi kapag ang gusto kasi ng kaaway ay i-isolate ka ilayo ka sa karamihan. Dahil nga pag ikay nag-iisa, the more na ikaw ay subject of his attack, lalo kanyang aatakihin, panghihinain, kung may galit sa iyong puso, lalo kang gagalitin.
Samantalang kung ikaw ay nasa kalagitnaan ng maraming mga mananampalataya, naroon yung mga taong pwede kang ipanalangin, naroon ang mga salita ng Diyos, mga witnessing, yung mga patutuo ng mga kapatiran, na kapag narinig mo, ay inaalaw ng Lord kuminsan, na kapag tayo ay naroroon, tandaan natin na ang Panginoon ang bibigay daan sa atin na makarating sa mga ganitong pagtitipon. At kung ginagamit ng Panginoon na pagpapalakas sa ating pananampalataya, ang mga patutuon ng ating mga kapatiran na pinagdaanan o dumadaan din sa pareho mong hinaharap na problema. At nagkakaroon ka ng feeling na hindi lang pala naman ako nag-iisa. Kumisa kasi akala mo ikaw na lamang ang may mabigat na problema. Pero pag narinig mo yung mga problema ng ating kapatiran and yet nakikita mo yung kanilang faith, yung kanilang patutuo na talagang ang Diyos ang nagbibigay sa kanila ng kalakasan, nai-encourage ka. Kaya yun ang dahilan kung bakit wag nating pipiliin ang lumayo sa pakikinig ng salita ng Diyos sa panahon na tayo ay dumaraan sa mabibigat na pagsubok. Ang isa pa, yun nga, don't stop feeding yourself with God's Word. Wag kang titigil kasi minsan pati pagbabasa ng salita ng Diyos ay kinatatamaran kapag ka ikaw ay na mabigat ang problema. Pero ang hindi natin nauunawaan ay ang salita ng Diyos. Ang kapag paulit-ulit mo itong binabasa, ang ating kaluluwa, again, yung ating kaluluwa kung saan naroon nating kaisipan, naroon ang ating emosyon, ang ating kalooban, ang nanghihina. At ang sinasabi nga ng salita ng Diyos, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao sa Mateo 4:4, kundi sa bawat salitang namumutawi sa labi ng ating Panginoon. At yung salitang iyon ang nagsisilbingang nourishment, pagkain na hindi mo namamalayan ay nagbibigay sa atin ng spiritual na kalakasan. Pag ang ating espiritu at kaluluwa ay malakas, ang ating physical being ay lumalakas din. So, kung babasahin natin ang Jeremiah 15 verse 16, ito yung sinasabi tungkol sa salita ng Diyos. Sandali lang. Jeremiah 15:16. Okay. I'm sorry. Sabi ng salita ng Diyos sa English, "You spoke to me, and I listened to every word. I belong to you, Lord God Almighty, and so your words filled my heart with joy and happiness." Sa Tagalog, sabi dito ay, "Nagsalita ka sa akin." Ang tinutukoy dito ay ang ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo'y aking kagalakan. Ako'y sa iyo, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sanabi dito, ang salita mo'y naging aking kagalakan. Nagbibigay joy, nagbibigay kagaanan, nagbibigay kapayapaan ang salita ng Diyos sa atin. Kaya kapag tayo ay naguguluhan, kapag tayo ay may malalim na problema, nalilito sa buhay, the more na tayo magbukas ng Biblia at magbasa tayo ng kanyang salita. At merong pababasa sa iyo ang Panginoon na magiging buhay na mangungusap sa iyo, na magbibigay sa iyo ng kaliwanagan sa kung anuman ang pinagdadaanan mo sa buhay. Ang isa pa, ang sinasabi ng salita ng Diyos ay don't stop clinging to God's promises. Pag tayo ay nahaharap sa mga malalaking mga dalahin sa buhay, panghawakan mo, i-recite mo, panghawakan mo
Madalas nga pag ako, ang pinakapaborito ko kasing salita ng Diyos ay nasa unang Korinto 10:13 na sinasabing ah, ah, tapat ang Diyos at hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin makakayanan. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan ito. Kapag ka ako'y talagang hinang-hina sa paglaban, sa pagsubok, at parang gusto ko nang para bagang yun nga, sumuko, umayaw na, ano. Pero pag inalala ko yung pangako ng Lord at kinausap ko ang aking kaluluwa na sinasabi ko, hindi. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita sa unang Korinto 10:13, kakayanin ko ang pagsubok na ito dahil sinabi niya na hindi niya ako bibigyan ng anumang pagsubok na hindi ko makakayanan. At pag ako hinang-hina, sasabihin ko sa aking kaluluwa, kinakausap natin ang ating sarili. Tayo mismo ang magpapalakas sa ating sarili sa pamamagitan ng pangako ng Diyos. At pag itong pangakong ito ay ating tunay na pinanghawakan, tapat ang Diyos, sabi niya doon sa 1 Corinthians 10, tapat ang Diyos. Hindi kanya bibigyan ng anumang pagsubok na hindi mo makakayanan. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan kanya ng lakas upang mapagtagumpayan ito. Kaya sinasabi ko sa aking kaluluwa, tapat ang Diyos. At ako'y kanyang bibigyan ng lakas at mapagtatagumpayan ko ito dahil sa katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. We have to convince ourselves sa mga kahinaan na binibigay ng kaaway at pinahintulot ng Diyos muli para mapatunayan sa atin kung tayo ay may mga pangako na pinanghahawakan. Kaya nga, pag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, alamin natin kung ano yung hinaharap mong dalahin sa buhay. Anong hinaharap mo? Financial ba ito? Pagkakasakit ba ito? Kabalisahan ba ito? Hanapin ninyo yung salitang katumbas ng iyong pinagdaraanan sa buhay. At iyon ang inyong gamiting sandata sa kaaway na nagbibigay sa atin ng pananakot, panghihina ng loob para sa gayon ay hindi tayo ma-overcome ng anumang pagsubok na ating hinaharap sa buhay. Lalo sa panahong ito, talagang kung sabi ko nga pagka ako minsan ay may mga humihingi ng payo, counseling sa atin, pagkatapos kong marinig ang kanilang mga pinagdaraanan sa buhay, lagi kong nasasabi, salamat na lamang. Salamat na lamang at nakilala ko ang Diyos. Ano kaya ang aking buhay kung hindi ko nakilala ang Diyos? Lalo pa nung panahong hindi ko pa kilala ang Diyos ay talagang ako ay bat-bat ng problema. Sabi ko nga lagi sa inyo ay ang aking buhay ay parang buhay na patay. Nabubuhay lamang ako. Pero ang aking paningin sa kapaligiran ay madilim at walang kapag-apag sa buhay. Pero salamat na lamang sa Diyos at ako nga ay kanyang tinawag. At dahil doon, mula noon hanggang ngayon, bagamat napakarami tayong pagsubok, lalo tayong mga Kristiyano, hindi tayo mawawala ng pagsubok, mga anak. Bahagi yan ng ating buhay Kristiyano dahil itong mga pagsubok na ito ang kung atin talagang titingnan ng may positive attitude. Itong mga pagsubok na ito ang magpapatibay sa ating pananampalataya at magpabibigay sa atin ng katatagan sa panahon na ang mundo ay pagulo ng pagulo, pahirap ng pahirap ang buhay, at talagang takutan, kumbaga nga. Pero dahil nga sa tayo ay nahubog ng ating Panginoon sa pamagitan ng mga pagsubok, napatatag niya ang ating pananampalataya dahil sa kanyang patotoo na tayo ay hindi niya iniiwan na pinababayaan kailanman. At hindi natin mararanasan ang mga pangakong ito ng ating Panginoon kung hindi tayo isasalang sa pagsubok. Kaya nga sa bawat pagsubok na dumarating sa ating buhay, again, wala dito si Manilyn pero naging inspirasyon sa akin ang batang ito nung siya ay magpatotoo na nung siya dumaraan sa pagsubok, ang naging attitude niya ay hindi bale, alam ko
pagkatapos ng pagsubok na ito, ay meron na naman akong buhay na patutuong ipapahayag sa ating prayer meeting. So yung attitude na hindi niya tinitingnan na matatalo siya ng pagsubok na yon, kung bagkos alam niya na ito'y mapapagtagumpayan niya dahil ito ang kanyang inaasahan na magiging buhay niyang patutuo sa mga prayer meetings na kanyang dinadaluhan. At yun ay totoo. Ang pagsubok ay pinagkakalob sa atin hindi para wasakin tayo, hindi para tayo panghinain, kundi para tayo ay maging buhay na patutuo, buhay, living witness, na magsasabi na pag sinabing hindi totoo ang salita ng Diyos, totoo yan. Ako, ang tunay na patutuo ng salitang yan ay nabuhay sa akin. Kaya inaalaw ni Lord na magkaroon tayo ng mga suliran pagsubok para sa gayon tayo mismo ang makatuklas ng pamamaraan ng Panginoon kung paano niya tayo tutulungan sa bawat pagsubok na ating pinagdaraanan. Anuman ito, may katapat na pangako ito sa salita ng Diyos. At yun ang ating tinutuklas. Ano ba ang pangako ng Panginoon sa financial? Anong sabi ng Panginoon? Mula sa kayamanang di maubos-ubos ng ating Panginoon sa Filipos 4:19, pagkakalob niya ang lahat ng ating pangailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya pag tayo dumaraan sa pagsubok, saan ka hahanap ng tulong? Hindi sa mauutangan. Ang titingala ka at sasabihin mo, Panginoon, pangako mo na ang lahat ng aking pangangailangan ay iyong ipagkakaloob sa panahon ng aking pangailangan. Kaya yun, when we face trials, testings, and problems, ang ating gawin agad ay hanapin ang pangako ng ating Panginoon katumbas ng iyong hinaharap sa buhay, at sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, hingin natin ang katuparan ng pangakong ito sa ating buhay. At yun nga, ang pang-apat na dapat nating ginagawa ay huwag nating aalisin ang ating paningin sa ating Panginoon. Which means, huwag mong tingnan ang bundok ng iyong problema. Bagkos tingnan mo ang Diyos na higit na makapangyarihan kaysa anumang problemang iyong hinaharap sa buhay. Sabi nga sa Hebreo 12:2-3, ituon natin ang paningin kay Jesus na pinagmumulan ng ating pananampalataya at saring nagpapasakdal dito. Fix our eyes on Jesus. Napakalaki ng nagawa na ng ating Panginoong Jesus sa ating buhay para tayo ay iwanan o pabayaan sa panahon ng ating pangailangan. Tandaan natin, tinubos niya tayo sa napakalaki nating pagkakasala sa pamagitan ng hirap, pagdurusa niya sa krus para lamang tayo ay makalaya sa buhay na makasalanan at pinaghaharian ng demonyo. Kung yun ay nagawa niya, gasino na ang mga kahilingan na hinihingi natin sa Kanya ang hindi niya ipagkaloob. Kaya mga kapatid, ngayon ay healing day natin. Nakikita ng Panginoon kung ano ang nilalaman ng ating puso, ng ating kaisipan. At kung meron mga taong may pinagdaraanan, lahat naman tayo, ako ay hindi accepted. Sabi nga, much is given, much is required. Paglaki ng aking gawain pinagkakalob sa akin ng Panginoon, paglaki din naman ng labanan na aking hinaharap. Pero lagi at lagi ang katagumpayan ay hindi nawawala. So, sa atin na mga dumaranas sa panghihina sa mga oras na ito, sabi ko nga, panghawakan natin ang pangako ng ating Panginoon. Ano ba ang mga pangako ng ating Panginoon sa taong dumaranas ng kahinaan? Kahinaan sa lahat ng areas ng ating buhay. Ang sabi niya sa 2 Korinto 12:9,
ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. So, pag tayo dumaraan sa kahinaan, it's a great opportunity for us na ilapit ito sa ating Panginoon upang sa gayon ay maiparanas niya sa atin yung kalakasan, yung kapangyarihan na ipinangako niya para mapagtagumpayan natin ang anumang pagsubok na ating pinagdaraanan. Hindi niya ninanais na dalhin natin tong kabigatan na ito. Pero ang problema, para bang mas gusto pa nating mabigatan kaysa ipagkaloob ito sa ating Panginoon na siyang may kapangyarihang magpagaan nito sa ating buhay. No? Kung minsan sa sobrang kapaguran, sa paglaban nga sa mga different struggles natin sa buhay, kung minsan tayo ay napapagod na at naghahangad ng kapahingahan. At hindi lamang physical na kapahingahan, kundi kapahingahan ang ating kaluluwa. Kung minsan kasi ang akala natin, pag tayo may problema, pag naitulog, ay okay na. Pero sa totoo lamang, kahit matulog ka at ang iyong kaluluwa ay hindi nakapahinga, pagising mo, mas mabigat ang iyong pakiramdam. No? Lalo kang nahihirapan. Pero ang pinapangako sa atin ng Panginoon ay hindi lamang pisikal na kapahingahan, kundi higit sa lahat ay espiritual na kapahingahan. Nais niyang papahingahin ang ating kaluluwa at ang pangako niya rito na kapahingahan ay kanyang tutuparin. Sabi niya sa Jeremias 31 verse 25, sapagkat bibigyan ko ng inumin ang nauuhaw at bubusugin ang mga nanlulupaypay dahil sa matinding gutom. Ano pat masasabi ni naman, ako'y natulog at nagising ng maginhawa. Ito yung mga taong nakaramdam ng pangakong kapahingahan ng ating Panginoon. Sabi sa Ingles, I will refresh those who are weary and will satisfy with food everyone who is weak from hunger. So then people will say, I went to sleep and woke up refreshed. Pag tayo ay pinaranas ng ating Panginoon ng espiritual na kapahingahan, paggising natin sa umaga, parang hindi ka nagkaroon ng problema nung nakaraang araw. Magaang-magaan ang iyong pakiramdam. Pinakikita dito kung paano magagawang papahingahin ng Panginoon ang mga taong nakakaranas ng panghihina at lumapit sa Kanya at ipinagkatiwala ang lahat ng Kanyang kabalisahan. Maaaring may nakakaranas sa atin ng disiplina mula sa Diyos dahil sa mga maling ginawa natin sa buhay. Maaaring dumaranas ka ng malabis na kabigatan dahil sa mga kabigo ang pinagdaanan mo sa buhay at lahat ng pagsusumikap mong makatayo muli at magkaroon ng kaayusan sa buhay ay pawang nabibigo. At dahil dito nakakaranas ka ng panghihina at kapaguran. At parang ninanais mo ng wakasan nga ang iyong buhay. Pero muli at muli sinasabi sa atin ng ating Panginoon, don't give up. Huwag kang bumigay, huwag kang sumuko sapagkat ang Panginoong Hesus ay in control sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. No? Sabi nga niya sa awit 37:24, kahit mabuwal ka, siya ay babangon pagkat ang alalay niya ay ang aking Panginoon. Pag tayo ay talagang hinang-hinana, isurrender lamang natin sa ating Panginoon ang lahat ng mga bagay na nagpapahina sa atin at siya ang magbabangon sa atin. Siya ang aalalay sa atin. Sa awit 27 verse 14, sa Panginoon Diyos tayo magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo'y umasa sa kanyang pagkalinga. Kaya sa araw na ito,
araw ng healing, anuman ang inyong mga pinagdaraanan sa buhay na ninanais mo na papahingahin tayo sa ating spiritual na buhay, lumapit lamang tayo sa Panginoon. Ilapit lamang natin ito sa Panginoon. Mapo lamang tayo sa Kanyang harapan at sabihin mo, Lord, pagod na ako. Gusto ko pong maranasan ang espiritual na kapahingahan na tanging sa iyo lamang manggagaling. Sabi nga ng kanyang salita sa Mateo 11:28, Come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Ang Panginoon lamang ang may kakayanan na papahingahin tayo. Nandiyan pa rin yung problema. Hindi niya sinasabing mawawala ang problema sa ngayon, pero ang pinapangako niya ay time out, pahinga, para mahuli nating maharap ang ating problema ng may kagaanan. Masa tayo na anumang problema ang ating hinaharap, lahat ng yan ay may katugunan at kalutasan. Pero nga, kuminsan, may plano ang Diyos, may layunin ang Diyos sa pagkapahintulot kay Satan na tayo ay bigyan ng mga kabigatan sa buhay. Hindi galing yan kay Lord, galing sa kaaway na pinahintulot ng Lord dahil nga meron siyang nais na matutunan natin. At ano yun? Ang ipagkatiwala sa Kanya, ang ating kabalisahan. Alam nyo, pag natutunan natin talaga na may pagkatiwala sa Kanya, hindi ito kumbaga nga maiipon. Bakit ba tayo nabibigatan? Nagkaipon-ipon na ang mga araw-araw na kabigatan natin sa buhay na supposed to be kung everyday we will lift it up to the Lord. Bago matapos yung maghapon, lahat ng iyan ay nagkaroon na ng kaganapan, katugunan. Pero yung nga, last sa pagtuturo ko noon, ang problema natin ay galing sa kahapon na hindi natin nagkaroon ng kalutasan at lagi nating nabalik-balikan at problema bukas na hindi pa naman dumarating. Kung kaya yung araw na ito na sapat ang problema ang pinagkakalob sa atin ng Panginoon ay hindi natin makita ang katugunan ni Lord. Kaya muli sa ating paglapit sa oras, ang pangako ng ating Panginoon sa araw na ito ay spiritual rest. Yes, kung ano man ang inyong ilaluhag pa sa Panginoon, lahat ng iyon ay Kanyang tatanggapin at may katugunang nakalaan dito. Pero meanwhile, dahil nga ang ating puso, isip at kaluluwa ay pagod na nais ng Panginoon na iparanas sa atin ang kapahingahan na ninanais niyang araw-araw ay maranasan ng kanyang mga anak. Kaya, Panginoon, marami pong salamat sa iyong katapatan, sa iyong pangako. Tunay, Panginoon, na bawat isa ay merong kabigatan, may dalahin sa buhay, may pangangailangan na alam namin, Panginoon, ay nasa iyo ng mga kamay ang katugunan. Balit bilang tao, likas sa amin ang laging magkaroon ng kabalisahan at alalahanin na hindi namin magawang maranasan ang kapayapaan at kaligayahan bunga ng aming pakikipag-isa sa iyo. Kaya sa araw na ito, Panginoon, sa pagpatong ng kamay ng iyong mga anak, na tinuring mo katawan mo at ang kanilang kamay ay iyong kamay na dadaluyan ng iyong kapangyarihan. Maranasan nawa ng bawat isa ang kapayapaang di malirip ng aming kaisipan. Ang kapahingahan, kapanatagan ng puso at ng isipan
at katiyakan na sa mga araw na ito at sa darating na mga araw, ang aming pangailangan ay meron ng katugunan. Kay Lord Jesus, take full control of everything at haplusin po ang bawat isa ng iyong pag-ibig. Ayon sa iyong salita sa bilang 6:27, na kung aking babanggitin ang iyong pangalan sa pagbibindisyon, lalo na sa mga tinawag mo sa mga oras na itong lumapit sa iyo para daluyan ang iyong kagalingan, pagpalain mo po silang lahat. Pagpalain ka at ingatan ka niya, maging mabuti siya sa iyo. Masdan ka niya ng may pagmamahal, ang pagpapalang kapayapaan, kaligtasan, kalusugan, kagalingan sa lahat ng may karamdaman, ay pagpalain mo at igawad mo. Ito po ang aking panalangin sa pangalan mo, Jesus, and everybody say, Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Tagpuin mo po ang pangailangan ng bawat isang narito. Bless mo din po ang mga kamay ng iyong mga anak na gagamitin para magpatong ng kamay sa mga taong pagdadaluyan mo. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Lord, bless mo po ang iyong mga anak na nasa Zoom, Sir Ashley, Sir Lida, Sir Bianca, Sister Melody, at ang mga kapatid namin. Come like the spring in Kaluhin mo din sa the desert. Paano makapatong ka? Hindi nga nais mo Come to the word of Bless soul. them in a very special way, O Lord. Lord, let your sweet healing power Bless mo po si Bianca, ng kaligtasan, touch me bawat and make me whole. Diana kung padaluin mo din. Halina, Espiritu Santo, Samahan mo po siya lagi. na kailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa namin lahat. Halina katulad ng batis sa aming kaluluwa. Taglay ay ang kapangyarihan, dala ay kalusugan. Halina katulad ng batis sa aming kaluluwa. Taglay ay ang kapwa
dalay kagalikan. Banal na Espiritu, kailangan kita. Kailangan ng liwanag na nanggagaling sa'yo. Banal na Espiritu, pumasok ka sa puso ko at ang katawan ko'y gawing templo mo. Banal na Espiritu, kailangan kita. Mga kainan ko ay tupukin mo ang iyong kapangyarihan, ang tanging pag-asa ko. Banal na Espiritu, manahan ka sa puso ko. Banal na Espiritu, kailangan kita. Mga kahinaan ko ay tupukin mo ang iyong kapangyarihan, ang tanging pag-asa ko. Banal na Espiritu, manahan ka sa puso ko. Espiritu ng Diyos ay nasa atin, nagbibigay aliw sa pusong may lumbay, nagpapalakad sa pilay, nagpapakita sa bulan. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa akin. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, nagbibigay aliw sa pusong may lumbay, nagpapalakad sa pilay, nagpapakita sa bulan. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa akin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samot ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samot ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samot ko. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang sino man ang may nais lumapit, si Jesus ay Sino man ang mayroong kabigatan, kay Jesus mo ito ialay. Sino man ang may nais lumapit, si Jesus ay way naghihintay. Sino man ang mayroong kabigatan, kay Jesus mo ito ialay. Si Jesus ang katugunan, si Jesus ang iyong kailangan. Kay Jesus mo lang matatagpuan ang
sa'yo. Kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Wala kang katulad. Walang katulad ang aming Diyos. Walang katulad ang Panginoon. Walang katulad ang aming Diyos. Walang katulad ang Panginoon. Papagaling. Nagpapagaling ng karamdaman, tanging tugon, magpakailanman. Ibuhos mo. Yes, Lord. Ibuhos mo. Ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ibuhos mo. Push mo. Ibuhos mo. Ibuhos mo. Ibuhos mo ang iyong Espiritu. Amin. Lahat ng maburi, sabay-sabay po tayo. Lahat ng papuri, patluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri at luwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri at luwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Alay sa'yo ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri at luwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri at luwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri at luwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso
pagsamba. Lahat ng papuri! Lahat ng papuri at luwalhati alay sa'yo, O Diyos. Aming puso, ang aming buhay, alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Oh, alay namin pagsamba. Oh, aming Ama. Salamat sa kagalingan. Oh, amang banal, salamat sa kapayapaan. Hallelujah. Salamat sa pagkukup. Oh, tunay kang Diyos. Oh, tunay kang Diyos. Salamat sa'yo. Hallelujah. 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 Buhay alay sa Salamat sa'yo. Salamat sa'yo, Ama. Salamat sa'yo, Ama. Purihin ka. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Purihin ka, Ama. Salamat sa kagalingan. Thank you, Lord. Salamat sa kapayapaan. Purihin ka. Thank you, Lord Jesus. Amen, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Mahal ka ng Diyos.
at ikaw ay Kanya magpakailan paman. Mahal ka ng Diyos, Mahal ka ng Diyos. mahal kang tunay. Mahal kang tunay. At kung sakali mang ika'y makalimot, naghihintay pa rin siya sa iyong pagbabalik loob. Halina. Halina, Umuwi kay Jesus. kay tagal ka na niya Hinihintay. Langin mong katok niya sa iyong puso. Pagpusan siya Tanggapin si Jesus sa puso mo. Muli. Mahal ka. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Nais niyang Kung malaman malaman mo, mo, kailanman di siya nagbabago. tinawag ka niya Sa iyong pangalan. at ikaw ay Kanya magpakailan pa man. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal kang tunay. Mahal kang tunay. At kung sakali mang ika'y nakalimot, naghintay pa rin siya sa iyong pagbabalik loob. Halina. Halina, umuwi kay Jesus. Kailangan ka na niya hinihintay. Tingin mo, katok niya sa iyong puso. Pagbuksan siya, tanggapin si Jesus sa puso mo. Amen. Thank you, Lord. Thank you po, Holy Spirit. Salamat po sa kagalingan, sa kapayapaan.
Para po sa panalangin, sa pagpipray po ngayong week na to, sa susunod na week, Sister Luz. Amen. Thank you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Banal na Espiritu. Hinihiling po namin na kayo ang mag-lead sa amin. Patnubayan nyo kami sa pananalangin para po sa pamilya na ipagpipray for the Holy Week, for this whole week. Amen. Thank you, Lord. Sister Rita Santos and family. Thank you, Holy Spirit. Lord, ikaw po tunay, Panginoon, ang pumipili ng nangangailangan ng panalangin. Di lamang sa kagalingang pisikal, pinansyal, material, emotional, mental, higit sa lahat ang spiritual na kagalingan. Kaya sa oras pong ito, samahan niyo po kong ipanalangin Sister Rita Santos kasama ang kanyang buong pamilya. Lord God, lahat po kami ay nagsusumamo, tumatagoy sa iyo sa oras na ito, Panginoon. Lord, patuloy mo pong hipuin Sister Rita mula ulo hanggang talampakan na yung mapaghimalang kamay, mapagpagaling na kamay. Lord God, Lord, hipuin mo po, Lord, ang parte ng kanyang katawan na nangangailangan ng kagalingan, Lord God. Tulungan mo po siya, Lord, sa kanyang kalagayan sa oras na ito. Nakikita mo po, Lord, ang kanyang sitwasyon, Panginoon. Alam namin, Lord, sa oras na ito, ay lubusan mo siyang palalayain, Lord God, sa lahat mo ng karamdaman. Sama-sama po kaming nananalangin, tumatagoy sa iyo. Pinagbibigkis namin ang iisang pananalig sa iyo. Lord God, ang aming tiwala, pananampalataya, ay binabalot mo, Panginoon. Banal na Espiritu, kayo po ang kumilos sa pamilyang ito. Magmula po kay Sister Rita, kay Brother Ramil, sa kanyang mga anak, si Regine, si Ram, si Reisha, si Rochelle, Panginoon. Hindi naman namin nakasama si Rochelle, Panginoon. Pero alam namin, Panginoon, na pinili mo, hinirang mo, itinalaga mo ang pamilyang ito sa iyong banal na gawain, Panginoon. Walang bagay na mahirap para sa iyo, Panginoon. Kaya mong pagalingin ang mga pilay, makakita ang mga bulag, Panginoon. Lord, alam namin naririto ka sa kalagitnaan. Hinihingi mo aming kapatid na ito, Panginoon. Dumaloy ang kagalingan. Ayon sa iyong katwiran, ayon sa iyong banal na kalooban, Panginoon. Magmala ka po, Panginoon. Ora masisyan, Lord, alam namin na may purpose ka sa Ika'y naging tapat kung magmahal. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Ang iyong May kaawaan kagalingan. ay magpawalang Sa hanggan. pangalan ni Jesus may kalalakad. Pinupuri, Jesus name we pray. sinasamba Amen and kita. amen. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos at sa amin nagmamahal. Pinupuri! Pinupuri, sinasamba kita. Sinasamba kita, O Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri! Pinupuri, sinasamba kita, O Diyos, O at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos
na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. At ngayon naman po ay papanalangin natin ang mga birthday celebrants for the month of November. Amen. Lord God, tinataas ko po sa iyo ang mga kapatiran, Lord God, na magse-celebrate po ng birthday ngayong month of November. Unang-una, Panginoon, si Sister Dida, di man namin siya nakasama, Panginoon. Si Brother Cesar, si Mama Mitz, Panginoon. Lord, si Step, Lord, si Sister Mads, ang kanyang, si Matt, sorry Lord, kita mo po ang mga taong ito, Panginoon, na tapat, na nagsusumikap, na makasunod sa iyong banal na kalooban. Lord, pagkaloob mo naman po, Panginoon, sa kanila ang kagalakan, sa added year, sa gift of life, Panginoon, na ipagkakaloob mo sa kanila, ma-enjoy nila, Panginoon, ang special na araw na ito na galing sa iyo, Panginoon. Lord God, ibuhos mo po ang masaganang pagpapala sa lahat po ng mga pangailangan nila. Si Matt, Lord God, ang batang ito, palakihin mo po siya, Panginoon, na may banal at may paggalang na pagkatakot sa iyo, Panginoon. Lord God, ganun din po mga kapatiran o mga kamanggagawa na magse-celebrate ng birthday ngayong November, di man sila nabanggit isa-isa ang kanilang pangalan. Kilala mo sila, Lord. Alam mo ang mga heart's desires nila, Panginoon. Alam ko, Lord, na ibubuhos mo po ang masaganang pagpapala mo sa espesyal na araw na ito, Panginoon. Maging ang mga mag-celebrate din ng mga anniversaries, Panginoon, lahat ng occasion ngayong November, Panginoon, nilalagay namin sa iyong banal na pagkilos, Panginoon. Lord, ang lahat pong ito ay aming samot panalangin, sa pangalan ni Jesus kasama ng banal na Espiritu, na mag-ahari ngayon, magpasawalang hanggan. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Para naman po sa ating closing prayer, Sister Nelsa. Thank you, Lord. Muli, sama-sama po tayong manalangin. Heavenly Father, truly, Lord, napaka-buti mo sa amin. Amazing ka talaga, Panginoon, sa buhay namin. Sapagkat sa araw na ito, tinanggap namin ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Ikaw ang aming Jehovah Rapha. Maraming salamat po sa kagalingan sa lahat ng areas ng buhay ng bawat isa sa amin. At Lord, maraming salamat din po sa salitang ipinagkaloob mo sa amin ngayong araw na ito, sa message mo sa amin na talaga namang lahat kami ay talagang daranas ng mga pagsubok na ipinahihintulot mo. Pero ang sinabi mo sa iyong mga salita sa unang Korinto 10:30 na wala pang pagsubok na hindi dumating sa lahat ng tao. Pero tapat ka, O Lord, at hindi mo kami kayang subukin ng higit sa aming makakaya. Subalit pagdating ng pagsubok, ang sabi mo, bibigyan niyo po kami ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. At yun po, Panginoon, ay aming pinangahawakan. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, sa tagumpay, sa katagumpayan ng gawain mo, Panginoon. At salamat po sa iyong banal na presensya, Holy Spirit, sa pagpaparanas mo po sa amin ng iyong holy presence. Bawat isa sa amin, Panginoon, uuwi po kami na may galak sa puso, na maibahagi din po namin ito sa lahat ng aming mga mahal sa buhay. Ang lahat po ng aming pong naunawaan, nilagay mo sa parking lot ng aming heart ang iyong salita. Salamat po, walang sawa ka po namin pupurihin at pasasalamatan sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain ka at ingatan ka niya, maging mabuti siya sa iyo, masdan ka niya ng may pagmamahal, pagpapahal
ng Diyos ay kampi nyo. Ang pagpapala ni Jesus ay sumati. Pagpalay nawa tayo ng may kapal. Ang pagpapala ni Jesus ay sumati. Pagpalay nawa tayo ng ating Diyos na si Jesus. And everybody say, Amen! Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Iniibig kita bilang kapatid. Iniibig kita bilang kapatid. Nakita ko sa'yo ang kalwalatian niya. Iniibig kita bilang kapatid. Oh! But when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in, oh, when the new world has begun. Oh, when the new world has begun. Oh Lord, I want to be in that number. Oh, when the new world has begun. Praise, praising to the Father, praising to the Son, praising to the Spirit, the three as God are one. Praising to the Father and praising to the Son. Praising to the Spirit, that three as God are one. God bless us all and remember, Jesus is number one. Thank you, Lord. God bless po. Hello, God bless po. Ingat po kayo sa pag-uwi lahat.
Yes. Amen. To you, happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Hey, may the Lord God. Hey, happy birthday, God. May the Lord God. May the Lord God bless you. Jesus is number one.